Hello and good day mga ka-DevOps. So ito na naman po tayo, mag-share na naman tayo ng ating mga tips and ideas. At this time, ang i-share ko sa inyo ay becoming a real programmer. So marami sa atin ang nag-aspire na maging programmer at napakagandang hangarin niyan. Ang programming ay hindi naluluma, lagi yang bago. So lumilipas ang panahon, ay may mga bagong programming languages na lumalabas at mas madaling gamitin, at yung mga luma din kagaya ng Python, PHP, at yung iba pa Java, at yung iba pang mga programming languages, JavaScript, ay hanggang ngayon nandito pa. Mga sila ay mga ilang taon na, dekada na ang kanilang binibilang na panahon. Hanggang ngayon ay nai-improve at napakaraming versions ng lumalabas ng ating programming languages. So ang goal natin dito sa pagkakataong ito is para tayo, ikaw at ako, ay maging tunay na programmer. When I say tunay na programmer, ito yung talagang makakapag-create ka ng program, makakapag-develop ka ng sarili mong programs. At later on, ay ma-develop pa into a software na pwede mong i-share sa iba for free, open source, at pwede ring pagkakitaan mo. So sige, simulan na natin yung ating discussion for today. So, normal na tinatanong ng mga programmer or mga katulad natin na nag-aaral pa lang ngayon sa programming, nagsisimula, ay kaya ko bang maging programmer? Kaya ko bang matuto ng programming? So dito ang simpleng sagot ay yes, you can. Can I become a programmer? Yes, you can. Now, yes, you can become a real programmer. You will need to take some steps to become one. So may mga steps yan para maging programmer tayo. Kagaya ng piloto, ng doktor, nursing, teacher. So may mga steps yan bago sila nakarating sa ganung career. At kung skills ang pag-uusapan, kagaya ng halimbawa ng mga artist, sabihin na natin yung iba electrician, electronics engineer, mechanical engineer. So sabihin na natin na ito ay technical skills. Bago tayo makarating doon, may steps tayong daraanan. So taliwas ito sa madalas nating naririnig na once na nag-type ka lang, programmer ka na. Copy-paste ka lang, programmer ka na. So hindi yun gano'n. So yun ay part lang ng memes o yung mga pagbibiro natin when it comes to technology. So kahit sino po ay pwedeng matuto ng programming kasi napaka simple lang naman kung titingnan natin ang basics ng programming. At baka yung iba sa inyo, iba siya kung anong simple lang. So nagiging mahirap lang siya actually kung wala kang steps. So may mga steps tayong dapat matutunan para malaman mo, matutunan natin, magkaroon tayo ng skills bilang isang programmer. So, later on, i-discuss natin sila, yung mga steps na yon. But for now, tingnan muna natin mga requirements. What are the requirements, to become a programmer? So, ano yung mga requirement para maging programmer tayo? So, unang-una, you must have interest in coding. So, dapat ay interesado ka muna mag-code. Iba ito sa typing. Kalimitan sa office work, kung ikaw ay nag-work sa office, sa school, o kaya ay mga jobs na related sa typing, mabibilis talaga magta-type yan, May umaabot ng 120 words per minute, merong 160. So, depende yan kung ano yung work mo sa iyong job. O ano yung job mo, ano yung work mo sa job. So, hindi siya basta typing, It involves algorithm, it involves logic. So, parang big word kagad, yung algorithm and then logic. So parang naka-intimidate agad. So wag muna kayong ma-intimidate, At wag kayong ma-intimidate. Mas clear pakinggan, Wag kayong ma-intimidate kasi ang programming talaga, hindi talaga yan mahirap, Later on, I will expand bakit hindi siya mahirap. Nagiging mahirap lang siya kapag hindi mo talaga alam saan ka magsisimula, So, it might sound cliche, Kasi marami tayong YouTubers, vloggers sa Facebook, sa TikTok, and then sa yun nga, sa iba't ibang platform, marami nagtuturo ng programming. Pero hanggang sa ngayon, bakit ang hirap, Kung talagang madali siya, Michael, bakit napaka daming
Ang daming gustong matuto pero hindi talaga natututo. Ang daming nagtuturo pero wala pa rin ako natututunan. Ang dami ko ng YouTube na napanood na videos. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong. Ang simpleng alam ko lamang ay, hello world. Maring ganyan yung iyong sinasabi. Ang reason talaga dyan is yung mga steps na dapat mong matutunan. No? So, unang-una, ang kailangan mo ay magkaroon ka muna ng interest sa coding. No? So, coding involves mga symbols, no? Strings, characters, ayan, numbers, ayan. So, involved yan sa coding at may mga signs, mga symbols tayo dyan like brackets, no? So, once na nakakatingin ka, parang interesado kang matutunan ang isang bagay sa coding or sa coding, ay yan ay malaking chance na pwede kang maging programmer. Pero kapag nakita mo ang code, tapos para bang takot ka na, parang ayoko niyan. Ang hirap pag-aralan yan. No? Kapag ganyan yung iyong mindset, parang tingin mo pa lang wala kang interest at ayaw mo mag-type, so malabo kang maging programmer, no? So, kailangan ay magkaroon ka ng interest sa coding. And then, pangalawa, you must have time in learning. So, kailangan meron kang time para matutunan ito. Kasi may interest ka nga, pero wala kang time. Ang unang-una kung bakit nawawala ang time, hindi dahil busy. Ang totoo dyan, kaya walang time kasi hindi siya gaanong mahalaga sa palagay natin. Later na ako mag-aaral niyan. Interesado ako pero later na. So, dito na lang muna ako sa simpleng, mas madaling matutunan. Kasi ang totoo niyan is maraming ibang businesses, maraming ibang skills na mas madaling matutunan, no? So, pwedeng sabihin natin na itong buy and sell, madaling matutunan ito. Pwede tayo kumita, mag-business tayo, merchandise, so mas madali kumita dyan. Yes, totoo yun. No, mas madaling kumita kung tayo ay magiging agent, halimbawa sa realty, o kaya sa mga sasakyan, no, buy and sell pa rin. So, o kaya mag-establish ka ng isang business na halimbawa pagkain o anuman, mas madali talaga yan kasi bibili ka lang and then i-insert mo yung iyong expertise, then ipoprovide mo na yung product doon sa mga tao. So parang buying and selling lang din kung merchandise. Tutubuan mo lang. So mas madali talaga yun. Kailangan mo lang is calculator at management, no, ng iyong business. Ganon din sa ibang skills. Kung office skills yung kaya natin, mas madali siya kasi once na ano ka, yung parang nasanay ka sa isang tool, office tools like Microsoft Office, mga documents, no, mga document processing programs, pag nasanay ka doon, so meron ka na office work. Pero iba sa programming kasi ang programming talaga involves web development and of course software development, game development, ano pa, Android mobile phone development, hindi mismong phone, yung application doon sa phone, no? So napakarami, automation, yan, AI, machine learning. So marami na tayong naririnig na mga ganyang term ngayon sa Facebook at iba pang social media. Involved diyan ang programming, no? So parang pag ang isang tao ay nagsalita about programming, parang ang dating ay parang scientific ang dating, mathematical algorithm na parang mahirap matutunan. Well, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kailangan lang ng steps, no? Kailangan mo malaman yung mga steps na yun para ikaw ay matuto ng programming. So, bibigyan ko kayo ng mga ideas sa mga susunod na slide paano. So, keep in touch lang, no? Okay, sige, tuloy lang tayo. So, kailangan ay yung pangalawa nga, we must have time in learning ito, no? Ayan, kasi ang nagiging dahilan nga, iba ang priority, no? Ang priority ay iba, no? So, hindi ka talaga matututo ng programming kung wala kang time. So, ang ginagawa ko dito sa Learn Computer Today sa ating mga ka-DevOps, mga nag-aaral ng programming and web development at iba pa, ay naglalaan talaga at least 30 minutes or 1 hour a day. Ilalaan talaga yung kanilang time, no? Yan ang ating suggestion sa mga student. At sa 1 hour na yun per day, no, i-take nila yung mga topics at gagawin nila yung projects. So, sa loob ng 1 hour, meron ka ng bagong natutunan sa skills na yun, sa skill na yun, ano? So,
Gano'n din sa inyo, sa bawat isa sa atin, kung tayo ay bago sa programming, kailangan meron kang time, at least 30 minutes and then 1 hour. So meron tayong tinatawag na discipline pagdating sa time management. So mahalaga yung time management sa nag-aaral sa gaya ng programming languages. So yun yung pangalawa. Then pangatlo ay you'll need a laptop or a desktop or computer rental shop, no? So nakikita ko sa social media, marami nagsasuggest na mag-aral ka muna sa cellphone. Totoo naman yun, no? So pwede kang mag-aral sa cellphone, no? Kaya lang ang programming ay hindi ginagawa sa cellphone. Ang cellphone ay pwede kang mag-create ng program, ng code, no? Simple programs and code sa cellphone. Pero ang ano diyan, ang realidad diyan, hindi ka i-hire ni client na cellphone lang iyong gamit, or hindi ka i-hire sa company na cellphone lang ang gamit natin. Pero pwede mong matutunan, no, yung prinsipyo ng programming using your cellphone. Well, ang mas magandang paraan diyan, kung tayo ay gusto mag-aral talaga ng programming languages, no, ay pumunta tayo sa computer shop kung wala tayong laptop or desktop. So maganda na matutunan natin ang programming sa kanyang platform. Kung ang platform na aralin mo ay Python or C#, C++, so kailangan aralin mo siya sa platform na madalas siyang ginagamit. So siyempre madalas siyang ginagamit sa computer or desktop. Naalala ko noon nung ako'y nag-aaral ng computer programming, I think 1990s yon. So nag-start ako ng mag-aral ng programming language na COBOL, at doon ay ang gamit namin doon ay mga sinaunang computer, at may mga computer rental, meron din sa school, no? At doon ako nagpa-practice ng programming na COBOL, no? So naging ano na yon, parang naging setup na yon sa panahon na yon hanggang I think 2018, 17, marami pa rin computer shop na gumagana, no, before ng pandemic, no, ay napakaraming mga computer shop. Nagkaroon lang ng limitation, no, yung malalapit sa school kasi mas ginagamit ang computer shop sa games, no, at alam ko yan dahil laki din ako sa games, no. Doon kahit na nagi-games ako sa computer shop, mga panahon na yun dati ay nag-aaral pa rin ako, no, using yung computer na pinaparenta. So 15 pesos, 10 pesos lang dati. Ang half hour ay 7 pesos. So ewan ko ngayon kung magkano na, no. So 10 pesos ang per hour dati. So sa ganung paraan ay pwede tayong mag-aral ng programming languages. Kung wala tayong computer, pumunta tayo sa computer shop. At iwasan siyempre natin magkaroon tayo ng disiplina na huwag tayong maglaro ng maglaro. Kasi ang laro ay hindi yan matatapos. Kahit natapos mo na, uulitin mo ulit yan. Ang problema ay wala tayong matatapos yan. Kahit tapos mo na yung laro, tinapos mo na siya, uulitin mo ulit, no? At yung may mga games pa nga na paulit-ulit at iba't iba lang yung strategy. Pero at the end of the day, wala pa rin mangyayari sa buhay natin. So alam ko yan kasi bata pa ako, marunong na ako sa games. Gamer talaga ako ever since, no? So hanggang ngayon ay nagi-games pa rin ako. Marami akong games sa computer, and danas ko talaga yan sa aking experience. Alam ko kung ano ibig sabihin ng gamer, no? So doon na realize ko habang tumatagal na walang mangyayari sa buhay ko kung puro lang akong laro. Sa panahon na ako'y nagugutom, wala akong pagkain. So inaasa ko sa aking mga magulang kasama yung aking kakainin, no? So na-realize ko na kailangan ko mag-work at gamitin ko yung skills ko na ginagamit ko sa game, na mag-figure out ng techniques and skills, kasi nade-develop yung iyong algorithm, no? Na-sense mo yung algorithm ng game, at sa magitan ng algorithm ng game ay na-realize mo ano ang dapat mong gawin. So it involves programming, no? Yung ganong sense na na-realize mo anong strategy ang gagawin mo, anong technique ang i-develop mo, at paano ka gagaling, paano matatalo ang kalaban, no?
So, doon sa pamamagitan nun ay nagkakaroon tayo ng interaction with the computer. Kaya lang, ang bad side lang doon is naubos nga yung time. No? So, kung ikaw ay laging nag-games at hindi ka nag-aaral, so, walang kinabukasan dyan. Pwedeng sabihin siguro ng isa, ay pwede naman ako sumali ng championship, no, ng mga sa gaming competition. So, pwede ako manalo. Million-million yun. Yes, tama naman yun. Kaso, ilan ang nananalo sa games? Sa championship. Pag sinabi mong champion, isang group lang yan o isang tao lang yan. So, kung marami kayong sumali, hindi ka nanalo, next year na lang. Mag-improve ka ulit para next year champion ka. So, paulit-ulit lang yun. Ano? So, wala dong mangyayari. So, I highly suggest mag-allot tayo ng time para sa learning. Maglagay ka at least 30 minutes, 1 hour a day. No? Na walang ibang gagawin kundi yun lang. So, best time para mag-aral is madaling araw. Kasi pag gabi, bago ka matulog, ay pagod ka na. O kaya, yun nga, yung panay ang cellphone, no? So, hindi tayo makapag-concentrate. While sa madaling araw, tulog yung ibang tao, hindi ka message, hindi ka matatawagan, at wala masyadong distraction, walang distraction, at walang maingay, so makakapag-concentrate ka. For solid 1 hour, no? Aralin mo ang mga topics na dapat mong malaman, then i-practice mo kung mayroong projects, then doon ka matututo. Yun ang isa sa mga dapat mangyari, no? At yun nga, required nga yung time. Then next is, yun nga, yung laptop, desktop, then rental shop, at next yung ating internet connection. Of course, sa panahon ngayon ay interconnected na tayo, no? So, lahat ng data, information, no, courses, yes, speaking of courses, yan ay kailangan makita natin through the internet. Yung YouTube, no, at iba pang mga learning, kagaya ng Coursera, ng Code Academy, no, so, sila ay mga web-based na programs or application na pwede nating ma-access anytime, no? So, you need to find ways to learn new skills in programming. Kailangan makagawa ka ng paraan para matutunan mo yung programming, mga programming languages. No, kasi kapag hindi ka gumawa ng paraan, gusto mo maging programmer, well, hindi naman siya pang no, ayoko naman salita, pero nangyayari kasi kapag ang isang tao gusto matuto ng programming, ang nangyayari ay madalas sa post yung about sa programming languages, sa mga tips, mga puro post ay puro sa programming, pero wala talagang actual learning or sabihin na natin series of learning. So, hindi tayo magkakaroon ng hindi tayo magkakaroon ng definite idea ano ang programming at hindi rin natin siya ma-acquire through that posting. Naalala ko lang kasi meron akong friend, gusto talaga niyang maging programmer at nakatapos na siya ng course sa related sa computer and wala pa rin siyang work, hindi siya makahanap ng client, hindi siya makahanap ng work kasi nanghihina yung loob niya, wala daw siyang alam. So, ang reason is, yun nga, hindi nga nagkaroon ng time to learn. Kasi kapag meron kang time, kahit pamali-mali ka at hindi mo alam ginagawa mo at meron ka sinusundan na guide, may nag-guide din sa'yo at gagawin mo yung mga guide na yon, so doon ka possible, no, mas pabilis na matututo. Depende sa guide, of course, no? So, yan yung mga requirements, no? Kailangan ay may interest ka muna sa pagko-code kasi kung wala ay malabo yan. And of course, yung time, no? And then yung ating equipment, computer. So, any computer at least 4 GB, pwede na yan for learning, no? So, maraming nagsasuggest kailangan malakas yung computer mo. Ang kailangan mo ay malakas para makapag-program ka. Hindi po totoo yun, no? At makikita ninyo sa mga learning, no, sa mga share natin at maging sa mga topics sa ating courses, mga free courses sa Learn Computer Today, makikita nyo doon na hindi nyo kailangan ng mabilis na computer to learn programming. Kasi ang programming ay mga code lang, text lang yan. Ang kailangan mo lang ay compiler or interpreter para mag-run siya. Okay? So, kung machine learning yan, AI, yan,
kailangan mo ng malakas na computer. Pero kung simpleng programming, mga programs lang, no, at simpleng projects, o sabihin na natin major project, kung tutuusin, yung mga Mac user, wag naman kayo magagalit, yung Mac ay hindi naman heavy ang kanyang internals, no, yung parts niya hindi malakas, no, compared sa ginagamit natin sa desktop o kaya sa mga laptops na high-end. Pag sinabi kasi nating high-end, ang mga specs niya ay talagang matataas na klase. While sa Mac, habang simple yung yung kanyang yung system niya na mga parts niya, no, yung internal parts niya, simple lang, sobrang mahal, no. At hindi naman ganun kalakas, no, ang kanyang talagang kayang gawin. So imagine na lang, may nagtanong nga sa akin, ba't daw hindi ako gumagamit ng MacBook or yung ating desktop na pang Mac. Well, simple lang kasi gamer nga ako, so hindi ka pwedeng mag-games sa Mac na mga high-end games, no, hindi kaya ng Mac. Okay? So I hope hindi ako makapag-create doon ng confusion sa inyo regarding sa brand. Well, sinasabi ko lang na hindi kailangan ng malakas na computer para sa programming, pag-aral ng programming. Okay? Ayan. So sige, next tayo, and then ang gusto ko pa i-share sa inyo ay itong ating how can I learn programming. So, yan ang unang tanong, yan ang madalas na tanong na tinatanong ng mga nagtatanong about programming, no? Paano siya matututo ng programming? Gagraduate na raw sila ng IT, hindi pa marunong sa programming. Well, totoo yan, no? Kasi ang college, kailangan natin ang college kasi may panahon ng pag-aaral, at kung ikaw ay available sa panahon ng pag-aaral sa college at nandyan ang lahat ng kailangan, lahat ng kailangan nasasatisfy for you to go to college, mag-college ka kahit na sabihin mo hindi ka natututo. Well, ang mga college professors, teachers, sila ay guide. Doon nag-guide sila sa atin para tayo ay mabigyan ng advice, ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating aralin. Binibigyan tayo ng assignment for us to know and make research, no, sa certain subjects, certain topics na involved din doon sa ating gustong mangyari. Kung gusto mo ng matuto ng pagpo-program, ibibigay sa iyo ng professor yung mga basics, foundation na dapat mong malaman kahit hindi nila ituro mismo yung actual programming, no, basta bigay sa iyo ang concept, at so through through assignments, tests, no, research, thesis, yan, through that ay magkaroon tayo ng idea kung ano yung pinagagagawa natin sa IT or sa computer science at related courses. So hindi ako pabor na nasasabihin ng iba na hindi mo kailangan ng college. Actually, kung titingnan yung mabuti, kasi may nagsasabi, si Bill Gates daw hindi nakatapos ng college, no? Pero successful siya. Well, kailangan nyo malaman. That's why napakahalaga ng research. Kasi kung hindi nyo re-research ano nangyari kay Bill Gates, ba't hindi siya nakatapos ng college, ay hindi nyo maintindihan yung reason behind. No, hindi niya pinromote na mag-drop out tayo sa college. Hindi niya pinopromote yon. Ang tunay na nangyari, ang nangyari talaga doon, kasi nasusubaybayan ko sila noon pa, no, sa mga research sa computer. Wala pa nga internet noon time na nag-aaral ako ng computer. So, meron noon telepono, yung maingay na akala mo may kalaban kang alien. Nagbabago ang tono. So, ganun yung inabutan ko noon sa internet. Napakabagal. Hindi kaya mag-play ng video, no? So, mostly ay email lang. At doon, nakita ko na ang dahilan kung bakit si Bill Gates na hindi na nagtuloy sa college, because nagde-develop siya ng software, no? At kailangan siya i-invite sa mga katulad ng HP, katulad ng Texas Instruments, no? Yung mga nagsisimulang mga company na related sa computer, IBM, no? Yung mga mga sabihin na natin, mga manufacturer ng mga hardware ng computer, kailangan nila ng software. So walang gaanong marunong sa pag-write ng programs. At ganoon na nga, yung operating system ay itong ating Microsoft, ang daming pinagdaanan yan.
At siyempre si Bill Gates, ayaw niyang mag-fail siya sa college. Siyempre magfe-fail siya, hindi siya makakapasok, hindi siya makagawa ng kanyang mga assignment, absent siya lagi, no? So, ang choice niya is mag-drop na lang at i-pursue niya yung kanyang mga kausap dati pagdating sa pag-write ng program, no? So, I suggest na tingnan ninyo yung history ng Microsoft, tingnan ninyo yung history ng Apple, no? Take note si Steve Jobs hindi siya programmer, no? So, si Steve Wozniak talaga ang developer ng Apple product. So, yung ating mga machine, no, yung Apple computer, no, Mac computer. So, si Steve Wozniak talaga, no, ang gumawa niyan, ang nag-write ng programs niyan. At ganoon din si Steve Wozniak, siya ay, I think graduate siya ng college eh. So, tingnan natin kung ano yung kanyang history para meron tayo idea. Steve Wozniak. Electrical engineer daw, sabi dito. Okay, so lakihan natin screen para kita nyo. Ayan, started developing the Apple. No, ayan. So, ayan, meron siyang citation. Ayan yung board, oh. Makikita nyo sa screen. So, si Steve Wozniak, hindi niya pinangarap na magbenta ng mga product na tinatawag din ng Apple products, no? Ang kanyang hilig talaga ay gumawa ng games. So, itong si Steve Wozniak, no, ginagawa lang niya laruan ang computer noon. No? So, early life, tingnan natin yung kanyang career, pre-Apple. Teka, dapat meron dito yung kanyang education. Nasa education niya dito? More on Apple eh. Okay. Sige, tingnan natin. So, maganda aralin yan. Ano? Kaya yung pag-aaral sa college, napakahalaga niyan na dapat natin malaman yung history. Kasi may mga nagsasabi na mas magaling daw ang mga tao ngayon. Hindi. 100% mahina yung mga tao ngayon. Bakit? Kasi kung bakit ko nasasabi na mas mahina yung mga technologists ngayon, bakit ko nasasabi? Kasi ngayon meron ka ng base program, meron ka ng Python, meron ka ng internet, meron ka ng mga softwares na available na pwede mong i-develop. Samantalang nung panahon nila, kung bakit mas magaling sila, no? Sa totoo lang, kahit na i-debate pa natin yan, ba't mas magaling sila? Mula sa wala, mula sa typewriter, no? Pupunta ka sa electronic typewriter, pupunta ka sa computer. O TV muna, TV na may keyboard. Actually, ganun yan eh. TV muna. Television, di ba? Dati black and white ang TV. O, kung wala yung mga black and white na TV, wala ring LCD ngayon. Walang mga high-end na mga TV ngayon. Pero yan, TV dati, ginawa lang yung computer. Dinagdagan niya ng board, no? At nilagyan ng green phosphor, white phosphor, no? So kung hindi nyo alam yon, maganda i-research nyo. So ang pagiging programmer, hindi lamang basta pag-aaral ng programming language, kundi makita mo sa kabuuan, paano ba tumatakbo itong mga bagay na to, ano? Okay, so nasa na yun? Kanyang, eto, Wozniak graduated from Homestead High School. Okay, former tech executive. Alright. So, okay. So, meron tayong nabasa kanina na ano eh. Excuse me. Yung kanyang electrical engineer, ano? So, related sa electricity. Kaya napaka galing niya, no, sa pag-create ng system, ng hardware kasi marunong siya mismo sa electrical engineering. At hindi ka pwedeng maging online o hindi ka pwedeng maging self-taught sa panahon na 'yon kasi wala kang source ng pag-aaral mo kundi yung libro at saka teacher, no? Okay, so wala dito 'yun ha. Type natin mismo yung ang kanyang type natin. Steve Wozniak was education. Ayan. So, bakit ito?
computer scientist, computer programmer. So, okay, ni-receive a BS in Electrical Engineering and Computer Science. Dalawa pala eh. Sige, History Museum. So, pwede mong tingnan, no, ang internet, 1986, finish his coursework. Ayan, so dito tayo muna. Build is, ang haba naman kasi ng babasahin, ano? Okay, so kung marunong kayo sa ChatGPT, pwede nyo siyang i-ChatGPT para mas mabilis. And then, kung hindi kayo marunong mag-ChatGPT, may free course tayo sa learncomputertoday.net. Meron tayong free course dyan with certificate. Pwede nyo aralin ng ChatGPT for free. No? Ayan, so siguro baka para hindi tayo tumagal, i-assignment nyo na yan. Tingnan ninyo kung paano si Steve Wozniak natuto ng pag-create ng mismong hardware, computer hardware, at nabuo niya yung Apple. While itong si Bill Gates, hindi siya marunong sa computer hardware, pero marunong siya sa software. Naalala ko nga sinabi niya hindi daw siya marunong sa anumang bagay sa computer maliban sa programming. Maski daw yung itong marketing ng kanyang Microsoft, hindi daw siya marunong magbenta noong una. Pinabayaan daw niya sa mga kasama niya yung marketing. Pero pagdating sa coding, ay talaga daw halimaw siya. Siya mismo may sabi, no? Napanood ko yan sa isang documentary. Okay, so kailangan ay malaman natin yung konsepto ng pag-aaral, lalo na kung kayo ay nasa IT, babalik lang tayo sa ating main topic. At kung kayo ay nasa college ngayon, yun ang sinasabi ko sa kanina, na kung panahon mo para mag-aral, mag-aral ka. At kung may time ka, kunyari, lumampas ka na sa panahon ng pag-aaral ng IT, at nakatapos ka ng ibang course, o kaya hindi ka nakatapos ng college, okay lang yun. So, meron pa rin chance matuto ng programming. At yun nga, ang unang-una lang kailangan mo is dapat interesado ka. No? At kasunod dyan, how can I learn programming? Bukod sa college, no, ay kailangan mo malaman where to start. Okay? So, yung mga college professor, teacher, tinuturo nila where to start. Saan ka magsisimula? Ayan. Pero siyempre, hindi nila spoon feed. Spoon feed. No, hindi ka nila susubuan. So ito, type mo letter A. Hindi ganoon, ano? Ang programming ay hindi hindi ka matututo diyan. First line mo na line ng code mo, hindi mo 'yang matututo. Hindi mo 'yang matututunan basta-basta. No, kailangan mo talaga siyang upuan, and kailangan may guide ka. Kung ang professor, teacher ang guide mo, maganda 'yon, no? Meron ka ng guide. So, kailangan mo lang malaman saan ka magsisimula. No, at kung walang nagtuturo sa iyo ngayon at this time, hindi ka nakapag-college, iba yung course mo, ibang career mo. So, huwag kang mag-alala, nandito kami sa Learn Computer Today para kayo ay i-guide. At meron nga tayong free courses for that. No? So, una, kailangan malaman natin saan tayo magsisimula. Kasi pag ikaw ay mag-aaral na isang bagay, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, at kukuha ka lang ng crash course, magkakaroon ka ng idea, pero depende pa yan kung sino yung nag-provide ng crash course, no, ay mahihirapan ka, no? So sa YouTube, napakaraming mga crash courses, maski na sa ibang mga course providing website ay maraming mga crash courses, kaya lang sa dami nila, hindi mo malaman kung saan magsisimula. Ang masasabi ko lang, pwede mo i-try yung ating course dyan sa Learn Computer Today. Free naman yan. No, pwede kayo pumunta sa website natin. Okay, next is you need someone to guide you. No, kailangan meron nag-guide sa iyo. So, depende pa yan kung yung nag-guide sa iyo ay beginner lang din. So, pareho lang kayong ng level. So, mangyayari dyan ay coding buddy. Then, titingin tayo sa YouTube, titingin tayo sa free courses, titingin tayo sa paid courses, Udemy, Coursera, and then Code Academy, marami yan. So, meron pa tayo yung magandang school, Harvard. Sa Harvard, no, may mga free courses din yan. So, sa YouTube,
Ang problem lang diyan ay walang sequence yung ating pag-aaralan, walang guide, no? So, pwede tayo i-guide ng Indiano sa YouTube o Pilipino o kaya ng mga English, no, na speaking countries. Pero pagkatapos mo ng course na yon sa kanila, tapos na. No, ang kailangan natin, excuse me, ang kailangan natin mismo ay somebody na mag-guide sa atin. Ano next, ano una, ano pangalawa, pangatlo, at ano yung next, no? At yan ang dapat mo makita, no? At pag wala kang guide, well, mahihirapan kang matatagalan. So, may nagsasabi na self-taught sila. So, bibigyan ko lang to ng idea kasi para magkaroon tayo ng idea, no? Self-taught. So, pag sinabing isa akong programmer, halimbawa sinabi na isang tao, ako ay isang self-taught programmer. So, ano yung ibig niya sabihin doon? Tinuruan ba niya yung sarili niya? Kung literal sense, self-taught, tinuruan ko sarili ko, hindi yun pwede mangyari. Hindi ka nga marunong eh. Paano mo tuturuan yung sarili mo? So, anong nangyayari dyan? Meron din silang guide. No, pwedeng sa W3 schools, guide, no? Dito, G-U-I-D-E. Pwedeng W3 schools, pwedeng Mozilla Developers Network, pwedeng ano pa, yung mga free courses online na makikita natin, YouTube, mga Indiano, so sila yung nagiging talagang teacher. So kahit sabihin mo na self-taught ako, so paano mo natutunan tong ganito? Ay bumili ako sa Udemy. Nag-enroll ako sa Udemy. Bumili ako sa Udemy. So yung Udemy talaga nagturo, not really self-taught. Ang ibig sabihin lang na self-taught, ang ibig nating sabihin dyan is sa sarili nating pace, sa sarili nating time, at kung anong topics yung gusto nating simulan or next na topics o anong course ang gusto natin na gawin, nasa sa atin yon. So labo-labo siya. O kaya makakikita tayo ng curriculum, pwede sa Free Code Camp, Code Academy, Coursera. So once na nakita mo yung curriculum, susundan mo yon, lalo na kung free, susundan mo siya, and then doon ka matututo. Hindi yun self-taught, no? So in reality, pag sinabi mong self-taught, hindi talaga yan nagtuturo ko siya, natuto lang ako sa sarili ko. Sarili ko lang, tinuruan ko sarili ko, hindi ganun, no? May somebody, pwedeng book, no? 7 Days to Learn Python ni nakalimutan ko na pangalan nun. Maraming books, mga HTML, CSS, JavaScript na books, no? Yung JavaScript yan ay programming language. Then maraming mga books na available online kahit paanong una, no, sa mga library ng inyong school ay makikita ninyo doon yung different guide for programming languages. So hindi siya pwedeng sabihin self-taught. Even yung self-taught book na nabasa ko, meron siyang meron ako nabasa about self-taught eh. So siya ay self-taught daw. Pero ang dami niyang kinote ng mga books. Ang dami niyang sinabing books, sinabi niya mga authors, ganda daw nito, ganito, doon daw niya natutunan. And then yung mga kasama niya sa work, noon siya ay nag-work na, nagde-develop na ng programs, nag-work na siya sa company, no? Natutunan niya how to code, how to write programs efficiently, and to do clean code, no? To write codes na malinis o clean code. So, ibig sabihin, may nag-guide sa kanya. So, hindi siya self-taught, no? Even up to now, hindi ko ma-convince yung sarili ko kung ako ang self-taught, no? Kasi, ngayon, kung mag-aaral ka ng bagong language, kailangan mo ng source. Kailangan may panggagalingan yung iyong knowledge. At salamat na lang, meron tayong Google ngayon, pero dati wala. So, yung mga tao dati natuto ng programming languages, nakagawa ng computer, no? Mula sa TV, ginawa nilang computer, I think mas magaling sila, no? Dati kaysa ngayon. Kasi tayo may base tayo ngayon eh. Meron tayong source. Dati sila wala. Okay, so dito next is a few online courses are not enough. So ibig sabihin pag ikaw ay nag-aral sa Udemy, YouTube o ano man, Coursera o ano man yan, kahit damihan mo yung courses na i-take mo dyan, mag-aral ka sa YouTube palagi, mag-practice ka, hindi pa rin siya sapat. Bakit? Kasi walang eksaktong
guide. Pag natapos mo yung course na yun, hindi mo na alam yung next. Merong mga learning guide, pwede rin. Pero pag natapos mo yung mga requirements dun sa courses na yun, lalabas yung certificate, tapos na. No? Hindi ka tulad ng somebody na pwedeng mag-guide sa'yo. Ano? Kailangan tumingin ka sa mga makikita mo sa YouTube, sa mga courses na available online, at maganda kung makokontak mo sila, no, yung mismo mga instructor. Kasi ang dami ngayon kumakalat sa Facebook, sa social media, mga course provider na hindi mo man lang ma-chat, hindi mo makausap, no? Attend ka sa kanilang seminar, magtatanong ka lang sa chat box, hindi ka pa minsan hindi pa mababasa o kaya ignore yung iyong mga tanong. So you have to find somebody, pwedeng siya ay nasa company na, pwedeng ganito, pwedeng nag-create na siya ng mga tawag diyan, mga programs, so pwede kang mag-connect sa kanila, no? And then next is yung you need to have a learning path, no? So kailangan meron kang learning path. Ibig sabihin, ano yung gusto mong magawa in the future? No, ano yung gusto mong marating? Katulad nitong si ano pangalan nito? Si Elon Musk, no? So nag-start siya sa pag-create ng games. Simpleng games lang kasi may mga simpleng computer dati, no? Nag-create siya ng game dahil lang sa gusto niya gumawa ng game para sa sarili niya. And then later nag-develop siya ng mga programs hanggang sa lumabas na yung kanya Zip, and then yung iba pang na kinreate niya, no? Ginawa niya mga programs, PayPal, no? So diyan siya yumaman sa programming, okay? So kailangan maintindihan natin na si Elon Musk, nag-aral din siya ng college, okay? Nag-aral siya ng college and then nag-masteral pa siya. I think dalawang degree niya eh. Hindi ako sure, pero pwede niyo yung research. Dalawang degree niya plus kumuha pa siya ng masteral. Pero yun ang hindi niya natapos, yung masteral niya. At doon siya nadismaya kasi sabi niya, yung school, hindi daw na ituturo ng tama yung gusto niyang malaman. Well, tama yon. No, sa college, hindi ikaw pipili talaga ng topic na gusto mong i-discuss sa'yo. Kundi po-provide yun ng curriculum ng college. At kung ano yung kulang sa college, well, trabaho mo na hanapin, gawin. So sa kanya, dahil sa marami na siyang natutunan at madalas siya sa library, at yun ang nagturo sa kanya, yung library. Sabi nga, di ba, sinasabi niya minsan siya ay self-taught engineer. Rocket engineer, binabanggit niya yun. Pero along doon sa kanya interview, masasabihin niya, natuto siya sa library. Okay, books yun. No, rocket science. Ang ganda naman ng kanyang school na pinanggalingan. So, lahat ng mga available sources, resources, ay nakita niya talaga doon at doon siya natuto. No? Hindi siya self-taught in the sense na paggising niya marunong na ako. Hindi ganoon. Parang nag-trial and error siya, gumawa siya ng rocket o gumawa siya ng kahit na ano at nakuha na niya eksakto by accident. No, hindi. No, hindi by theory, hindi rin. Kundi nakita niya sa books, no? So, kung ako sa inyo, imbis na ubusin niyo yung inyong time diyan sa Facebook, so hindi na mapansin, scroll natin sa Facebook, ubos ng oras, isama niyo si YouTube, i-type niyo si Elon Musk, i-type niyo si Bill Gates kung kayo talaga interesado sa technology, including programming, no? Ayan yon. Okay, so next, you'll need to develop real projects. So katulad ni Elon Musk at katulad ng iba pang mga successful programmers, si Linus Torvalds, no, wala siyang idea na gagamitin napakaraming tao yung kanyang system na yung kernel niya, no, yung ginawa niyang kernel na Linux. Okay, so aralin niyo rin yung history niyan. No, ang gusto lang naman ni Linus Torvalds, ayaw niyang gamitin yung Microsoft kasi napapangitan siya sa system. Gumawa siya ng sarili niyang kernel, no, na kung saan ay pwede niyang mano-mano, include niya lahat ng mga gusto niya ilagay doon sa kanyang parang tinatawag nating operating system na Linux, no, pero siya ay kernel. So, at later ay kinuha to ng napakaraming tao at yung Linux ngayon na yan ang ginagamit ngayon sa mga online servers, no, yung ating mga website, madami nating mga yung mga madaming application online na nagpapagana sa kanila ay Linux. Bakit? Kasi open source siya. Wala kang babayaran. No, unlike
Bill Gates, kung gusto mo ng operating system niya, bibilid mo. No? So, may konting ano dyan, no? Pros and cons. Well, later ko na, marami pa tayong i-discuss, no, regarding Microsoft and Linux. Okay, so kailangan mag-develop tayo ng tunay na project kagaya ng mga nauna sa atin, no? Doon sila nakilala sa kanilang mga ginawa. You'll need someone to check your work. So, para pag ikaw ay, para malaman mo kung saan ka nagkakamali sa iyong programming. Kasi napapansin ko kalimitan ng projects, exercises sa Udemy, Coursera, no, at iba pang mga course provider. Kung titingnan mo yung kanilang mga exercises, normally Hello World, ganyan. Iba, tic-tac-toe, hangman, no, sa Python. And then snake game, no, at yung iba ay calculator. So ito ay mga exercises lang talaga. Wala siyang actual project. So kung gusto mo maging magaling o matuto talaga ng programming, kailangan mag-start ka sa simpleng program, i-develop mo siya into a better program na pwedeng makasolve ng problema ng tao. Ano yung mga ano yung programs na pwedeng makasolve ng problema ng tao? Pwede nating sabihin yung medical programs, no, yung pag-check. Kung papansinin ninyo yung ating mga nasa hospital, yung mga screen, mga monitoring machines, lahat yan na nasa hospital, no, ay meron yung software. No, lahat ng bagay ngayon ay may software. Makikita natin sa mga LRTs, no, hindi na siya purong mechanical, meron na siyang software. No, maging yung ating cellphone, may software, and then napakaraming bagay mayroong software. At kapag maka-develop ka ng program na makakasolve sa problema ng tao, yan ay masasabi nating breakthrough. Pwede nating sabihin kahit simple lang, kunyari scheduler. Halimbawa sa iyong computer, nag-create ka ng simple program using C# na meron kang GUI o yung interface, yung makikita mo interface, meron kang mga to-do list for the day. Nandun ang calendar mo, nandun ang time, and then yung mga gagawin mo nakalagay na. Okay? Pwede rin meron kang sariling video player. Nag-create ka ng bago mong video player, ikaw lang meron nun. Pwede mong ibenta later. No? So, lahat yan ay madidevelop kapag mag-create ka talaga ng simpleng program mo na may silbi. No? Hindi lang yung Hello World. Yung may silbi talaga. Okay? Pwedeng mag-create ka ng simple database using Python and SQLite, no? So, marami tayong pwedeng gawin, no, using programming languages. At even sa JavaScript, sa web development, marami kang pwedeng ma-create na mga simple programs, no, using JavaScript and develop mo later. No, at kailangan meron nga magche-check ng mga gawa mo kung may silbi ba. Ano bang ginawa mo? Ay, wala namang silbi ang ginawa mo eh. Kahit ba gumawa ka ng napakagandang calculator, hindi yan mabebenta sa mga tao, hindi nila gagamitin yan. Bakit, sir? May calculator na eh, bibili na lang ng calculator, at saka bakit uupo pa sa computer para lang magamit ang calculator mo? Magpa-Python pa, mag-install pa ng Python, ng interpreter, etc. Ganun, para lang ang gagamitin lang calculator, napakadali na. Dami sa palengke, no? Mura lang. So, kailangan mag-create ng programs na may something na makakatulong, kahit simple lang, no? At meron magche-check nun para sabihin sa iyo na, hindi maganda yung itsura ng iyong interface. Mahirap gamitin. Ganyan. Bakit ganito? Loading ng loading. Ayan. So, kailangan merong somebody na magche-check ng iyong work, no? At sa magitan niya, kung wala ka pa ngayon, wala pang mag-guide sa'yo, wala pang mag-check ng iyong work, well, in-invite ka namin sa Learn Computer Today. So, pwede nyo makausap ang instructor at pwede kayo magtanong. At the same time, ay may mga free courses tayo na available sa Learn Computer Today. Okay? So, sige, tuloy natin para hindi umaba at marami pa tayong, I think, meron pang isang slide. So, isa na lang to, no? At para matapos na ang ating topic na ito. So, where do you start? Where do I start?
Saan tayo pwede magsimula? So, una, kailangan nating malaman o saan tayo pwede magsimula ay dapat maintindihan natin ang language ng computer. No? So, ever since mula noon, nung nagkaroon na ako ng internet, ng Google, at sinilang na nga tong si YouTube, no? Medyo nakakapanood ako ng mga videos regarding programming languages. At madalas hanggang ngayon, pag sinabing language of the computer, ang tinutukoy nila kagad ay binary, no? Binary yan. So, 1 and 0. 1 then 0. Yan yung pag sinabi language of the computer, binary, which is tama naman, no? Tinatawag natin bit, yan mga binary, digit 8, yan. So, maraming, ano ba ibig sabihin nun? Bit. Type ko muna, baka ako yung nagkakamali. So, nandyan si Google eh. Panahon namin, walang Google. Bit computer, meaning, okay, binary digit. Okay, binary digit. Byte pala yon. Byte. Ang tinutukoy kong binary digit 8. A unit of, okay, ayan. So, meron siyang 8, no? Binary digit. O, tama. Ayan, no? 8 binary digits. Byte pala yung tinutukoy ko. Ayan. So, nagmimix yung aking vocabulary, no, in regards to that programming term. So, ganun ang nangyayari talaga pag nag-aaral ka ng programming, hindi mo yan matatandaan sa sobrang dami. No, kailangan mo ng cheat sheet at yung cheat sheet ay available yan sa documentation ng programming language. H2, no? Ayan, cheat sheet. Kailangan mo ng cheat sheet kasi hindi mo yan makakabisado, no? Ang ginagawa namin sa programming namin dati ay hanggang ngayon, no? Kapag meron akong mahalagang kailangang matandaan in regards to that particular algorithm, sinisave ko siya, no? At kapag kailangan ko siya balikan, saan ba ako nagkamali? So, babalikan ko yung original code na yon, then titingnan ko paano siya nag-run. I-apply ko lang siya sa ginagawa ko. And then, yun, mabilis mong magagawa yung ginagawa mo. At kailangan meron ka lang cheat sheet o meron ka sariling gawa ng mga nakasave mong mga code, no? So, saan tayo magsisimula? Kailangan matutunan natin language ng computer. So, ano ba yung language ng computer? So, tiyak, sasabihin ng mga ibang nagtuturo, yan yung binary digit nga. Pero hindi yon. Ang language ng computer, isa sa mga example niyan, marami yan language ng computer, no? Isa sa example niyan ay Python, no? C#, C++, C, no? So, maaaring magugulat kayo bakit yun ang yun ang language ng computer. Well, actually, ang Python, hindi natin kailangan mga tao. Ang Python, C#, hindi natin kailangan yan to communicate with other people. Hindi natin kailangan. Bakit natin kailangan aralin ng Python, mag-program sa Python? Bakit? Para gawin ni computer. So, in other words, lahat ng programming languages, C#, C++, kino-convert yan na sinatawag natin compiler, interpreter, kino-convert yan sa magitan din mula sa ating keyboard. Kung wala kang keyboard, hindi mo may papasok yung mga characters, symbols. So, ilalagay yan sa isang text, which is matututunan nyo yan sa Introduction to Programming sa ating website, learncomputertoday.net, no? Free lang yon, Introduction to Programming. Ituturo ko po sa inyo doon ano yun ang nangyayari sa computer kapag dinidecode niya or kinocompile and interpret ang code na ginawa mo. So, yung code na yun, hindi yan para sa atin. Ang code na ginagawa natin ay para sa computer. That's why we need to use Python o kaya gamitin natin ang C#, C++, Java, JavaScript for the browser. So, lahat ng yan ay para gawin ni computer. Okay? So, ano ang language ng computer? Well, tama naman yon, binary digit, bit, byte, yan yung mga spaces, mga 0, 1, 0. Totoo naman yon. Pero, hindi natin naiintindihan yung dami ng 0 and 1, 0 na yon, kundi computer lang. Ngayon, mas malapit sa atin para maintindihan natin ang programming
ni computer, mas malapit sa atin yung English. That's why yung Python at yung iba pang programming languages ginawa in English. No? But sa ibang bansa, ibang ginagamit nilang lengguwahe. So may mga code pa yan no. So tulad nitong keyboard, no. Kung papansin niyo English, pwede sabihin natin Tagalog, yun nandito sa keyboard. Pero sa Japan, pag pumunta ka, yung kanilang keyboard iba. Sa Saudi, ganun din. Pag nag-type ka, iba ang lumalabas na characters. Pero sa computer, lahat ng ating programming languages, kahit na iba-iba ating wika, no, kung ano man yung tinype natin sa keyboard, lahat yun nako-compile, na-interpret para maintindihan ni computer. That's why we need to learn the programming languages na alam ni computer. So ano yun? Python, C#, C, kung meron pang available na compiler. Ganun, no? Meron din tayong Java, no? So lahat yan ay para kay computer. Nasa sayo na lang ano yung gagamitin mo. Ay, mas mabilis gawin to kay Python kasi ito ay AI, machine learning. Dito naman ako sa C# kasi more on Microsoft related na mga programs ang gagawin ko, no? At pwede rin naman ako dito kay C++ kasi more on software hardware, no? Hardware yung mga anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Yung mga software para sa hardware, yung katulad ng mga Arduino, robotics, yung ganyan, no? Directly magsasalita sila sa mechanical and electronics ng computer. So C++, yung mga nasa dashboard natin sa kotse, no? Yan ay may programming language na ginagamit diyan, no? Okay, so yung programming language ay yan nga yung binabanggit natin mga Python at yan ay para kay computer. So para ka lang din nakikipag-usap at para ka rin nag-aaral ng bagong lingwahe. Kung mag-aaral ka ng Spanish, Bisaya, Ilocano, pagdating mo do wala kang alam, ibebenta ka talaga nila. Hindi mo alam yung pinag-uusapan nila, tawa sila ng tawa, ikaw naman nakikitawa ka lang. Pero ang pinag-uusapan pala nila ikaw, no? So binebenta ka na pala, yun ang joke doon, ano? So ganoon din ang Python. Hindi natin alam. Wala tayong alam. So kailangan natin matutunan muna yung mga basic na yung basic syntax niya at yung mga keywords, no, function. So yun ang tinatawag kong vocabulary, no, vocabulary of Python, the Python programming language, no. So dito sa ating screen, sabi nga dito, learn one language that the computer understands, no? Kahit isang language lang. So sabihin natin Python, pwedeng C#, Java, kung ano man. Pero ang aking masasabi sa aking programming language na pag-aaral, no, I highly suggest Python, no, kasi malapit na malapit talaga siya sa structure ng English. Okay? So pag titingnan mo sa ibang languages, nakalagay void. Void, ano yan? So doon pa lang problema ka na. Tapos napakaraming symbol na kasunod. Tapos ang dami pang nakalagay doon. Ano mga to? So lalo kang nalilito. Pero pag tingnan mo sa Python, print lang pala yun. Print statement lang, if else yun lang, ganun lang mga keywords, no? Simple. So I highly suggest mag-start tayo sa Python. That's why we are also offering that particular course, no, sa ating Introduction to Programming. Python yung una kong pinakilala doon na programming language at yun ay free, ano. So learn the language vocabulary words. So yung mga vocabulary words kagaya ng print, ano ba ibig niyan sabihin sa Python? So pag tinype mo print, may print statement ka diyan, ano ibig sabihin ng print doon sa vocabulary statement na yon or vocabulary word na yon? Ibig lang sabihin noon, i-display, paki-display mo nga sa screen ano ang lalabas. Dapat na lumabas. Nakalagay, print hello world. So, paki-display mo sa screen, hello world. Okay, so ganun lang, no? So, sa Python, kung ano yung term na sa literal sense sa English, yun din ang gagawin niya in literal sense ng mismong computer. That's why, ang mga programming languages, yan ay language of the computer, no? Iba-iba lang ang translation or sabihin natin, iba-iba yung specialty ng bawat programming languages, pero lahat sila
ay para sa language ng computer. Ayan. So, next, learn how to create a sentence in that language. So, yung simpleng print statement, hello world, yun madali mo na matutunan. And then next, if else, nested if. Ayan. So, yung mga redefine ka ng function, etc. So, once na naintindihan mo yung bawat statement, bawat line, naintindihan mo, ay, ito pala yung, ganito pala yung loop. Ayan, while loop, ganito pala yun. So, para ka nang nag-aaral ng language na nating mga tao. No? Ang kaibahan lang ay para sa computer siya. Make simple paragraphs using newly learned vocabulary words. See them in action, practice all the way. So kapag ka nagko-code ka na, tingnan mo yung output. Pag nag-error, tingnan mo bakit. Bakit hindi niya maintindihan? Ang error and debugging, ang simpleng explanation lang dyan, hindi maintindihan ni computer. Kaya sasabihin niya sa'yo error. Syntax error. Hindi niya naiintindihan yun. The variable is not defined. Hindi niya naiintindihan. Kaya sinasabi niya sa'yo, ano tong pinapagawa mo sa akin na hindi ko maintindihan? So, kailangan mo i-define yung iyong variable. Kailangan mo mag-assign ka ng value. No? So, para sa computer yon. At kapag nagbibigay siya ng error, hindi niya naiintindihan. Ganun lang siya kasimple. No? So, kailangan natin aralin kung ano ang language na intindihan ng computer. At kapag nag-start tayo doon, matututo tayo. Ano? So, dito lastly, a programming language is not meant for the programmer, but for the computer to understand its instructions. So, yung computer, naghihintay lang lagi iyan ng instruction. Pag may kinlik ka, gagawin niya. Pag meron kang tinype, papakita sa iyo sa screen. No? At lahat ng gusto natin ipagawa sa kanya, gagawin niya provided with the instruction na inihanda natin para sa kanya o pinapagawa natin sa kanya. Okay? So, napakahaba ng topic ng programming languages, napakahaba ng learning na dapat natin matutunan at yung future natin, tiyak yun, AI and machine learning at napakarami ng automation in the future at tiyak, pag hindi tayo nakasabay ngayon, hindi tayo nag-aral ngayon, sa kangkungan tayo aabutin pagdating ng panahon. No? So, para maiwasan natin dumating sa kangkungan sa panahon na yon, ay mag-aral tayo ngayon ng mga bagay na mga katulong sa atin sa ating buhay. At isa doon ang programming languages. Ganun din sa ibang side ng ating sa larangan ng ating pag-aaral ng skills. Kung ikaw ay nasa nursing, doctor, pilot, ituloy mo yan. I-add mo lang yung programming languages sa iyong mga skills. So, hindi mo kailangan burahin yung natutunan mo, yung sa past na learning mo, yung mga skills mo sa business, skills mo, no, entrepreneurship mo, no, wag mong burahin yun. Kundi, lalo mo siyang palaguhin at isama mo ang programming languages ngayon para sa future ng automation ng iyong business. Alright? Sige, dito muna tayo titigil at medyo mahaba na. Magkita tayo ulit sa mga susunod na topic. Marami pa akong i-share. Bye-bye po.